Sabi ni Inday, Bedak, parang sabi ni VP Sara, gaguhan gusto nyo, di gaguhan tayo. Para sa akin naglagay tayo ng leader, ng dapat nagiging leader. And they have failed our expectations. We had set those expectations in accordance to what they told us they were going to do. So we feel that we have been lied to. And not only that, it's worse for the VP kasi dahil sa kanya naboto naging leader ang mga taong nakaupo ngayon. Dahil sa kanya, nanalo itong mga ito and ang nung isinukli, hindi lang sa kanya, ang isinukli sa taong bayan na bumoto sa kanila ay ito. As promised, ito yung part 2. Hi, Kifar. So ano yung mga favorite nga ninyong pasabog ni VP Inday kanina? So, the earlier ones, medyo hindi ko masyadong nahuli because I was doing something else and I had it in the background. So, pero sabi ni Mr. Noel Del Rosario, sunog si Mr. Deception. Yun, favorite ni Ma'am Inday Bedak, hukayin at itapon sa WPS. That's kind of, alam niyo kung bakit? Kasi ang daming repercussions nung sinabi niyang yun. Para siyang, para siyang notice kay Sen Aimee na this is already how I feel. And kumbaga, na yun notice na yun eh. Parang kumbaga, kung magkaibigan kayo, tapos sinabihan ka ng ganon, ano yung susunod niyan? Mag-o-offer ka na, what can I do to help, di ba? Usually ganyan. So, hi Ma'am Jo. Yes, of course. Yung Drag Me to Hell ang favorite ni Ma'am Jo. Oo nga naman. How could you miss that, di ba? So, gustong gusto ko rin yun. It's not the Drag Me to Hell part. So, okay, Drag Me to Hell. So, pagdating sa impyerno, ako ang presidente dun. Yun ang part na gusto ko. Kasi, kumbaga, it's noticed na she will assert yung leadership niya. Kumbaga, parang yun pag tinignan mo, hindi ba yun pahiwatig na kapag lumala pa ang sitwasyon dito, she will take charge. Di ba? So, for me, medyo hopeful ako dun sa kanyang sinasabi na gano'n. Gusto nyong maramdaman? Parang gano'n. Parang, sa ngayon, kaya pa niya. At saka controlled yung kanyang pagsasalita kanina. Pero, huwag kayong magkakamali. The very gentle demeanor and the very gentle manner that she was speaking is just an indication na sa ngayon, kontrolado to. Huwag yung, don't push it, kumbaga. Sabi ni Ma'am Christina, tagos sa dibdib yung humingi ng 5K. Totoo yan. Kasi 'di ba ang sabi niya, 5K, ano ba naman ang 5K? To some people that's nothing, but to others it's everything. Kasi yung note said 5K lang po para sa pangkabuhayan. Parang hindi po ito limos yung hinihingi sa kanya so much as it was na bigyan niyo naman po kami ng pagkakataon, hindi kami humihingi ng limos, humihingi lang kami ng pagkakataon na makaahon. Yun eh. And for me, hindi mo man sana nabigay, kung hindi mo man kinayang ibigay yung 5K during the time na nag-i-eleksyon, nangangampanya ka, sana naman, nung nakaupo ka na presidente, binigyan mo nabigay mo na yung pagkakataon na yun. Hello, nakaupo ka na. Diba? Nandiyan na nasa iyo na yung power. Merong mga ahensya na yan po ang purpose nila, tumulong dun sa small, micro, medium scale industries o yung mga nag-uumpisa, mga tao na hindi humihingi ng limos kundi humihingi ng pagkakataon na makaahon lang sa buhay at sila po mismo ay willing magtrabaho. So para sa akin, yun yung that ngayon na presidente ka na, wake up call ito. Sinasabi ni VP Inday, hindi mo pinansin yun, ayaw mong tanggapin yung sulat, ayaw mong yung mga nabigyan ka ng pagkakataon to have made a difference in the life of one individual. It would not have taken much. It was not, they were not asking you for much. Ayun. Wala silang hinihingi na hindi mo kayang ibigay. Hindi mo pa rin ibinigay. Tapos ngayon na presidente ka na, binibigay mo ba? Sana tignan mo, kasi presidente ka na ngayon, ang daming mabibigyan ng pagkakataon na hiningi sa iyo nung tao nung nangangampanya ka. Ngayon na may pagkakataon ka to do a lot of good for a lot of people, you are letting the chance go by. Sabi ni Inday, Bedak, parang sabi ni VP Sara, gaguhan gusto nyo, di gaguhan tayo. Oo.
Virgo sabi ni VP Inday, may time pa si BBM mag-isip sa sarili niya, dapat isipin yung para sa bayan, hindi yung nararamdaman niya. Precisely. Kaya nga yung sinasabi ko na, na kung hindi mo man kinaya na ibigay yung hinihingi sa'yo noong kampanya, ngayon na presidente ka, ibigay mo naman. You take into consideration ang pangangailangan ng taong bayan pagdating sa mga ganito. Look, you have all the resources at your disposal. Pero imbis na gumawa ng mga programa sa mga katulad no na pangkabuhayan lang ang hinihingi, nauuna pa yung paninira kay VP Inday. Sabi ni Moonster, one of these days, pupunta ako, tuhukayin ko yung tatay mo. Talagang yung tatay mo yung sinabi. Yun yung gusto ko eh. When she decides that she's going to be, to tell it like it is, she doesn't sugarcoat anything. Daniel De Vega says, mga Tongkres na buhay at mga senador, I'm sure aaray sila. Dapat umaray sila. Sabi ni Tuzo Marusan, Amy chose to be silent now kasi alam niya ginagamit niya lang talaga si Inday para suportahan ng ading niya na King. Oo nga eh. Sabi ni Benji, gusto ko yung sabi ni VP Inday sa story ng graduation, gusto ko tanggalin ulo niya. You know that it's it's so raw, kumbaga, na statement yun. Ramdam ko yung galit niya. Hindi na siya inis eh. At that point, nung sinasabi niya gusto ko tanggalin yung ulo niya, hindi na yun inis, galit na yun. Sabi ni Cutie Chair ko, si BBM kasi pag nagsasalita, magaling naman kaya nahikayat si VP. Favorite ko yung ako ang nang budol. Sabi ni Ma'am Christina, love how you explained yung humingi ng pera, attorney. It shows yung empathy ni VP ISD. At saka yung intention ni VP Inday na tumulong talaga. Yung papalipasin mo ba yung pagkakataon na mabago mo ang buhay ng isang tao na wala namang hinihingi sa yung hindi mo kayang bigay. Diba? Kayang-kayang ibigay yun. Yung iba sa mga kasama niya, dudukot lang sa bulsa yun eh. Ariel De Castro, VPSD asintado asin sa mga oo nga naman. So, sabi ni Opportune Sickness, attorney, wag mo nang pagtanggol si Inday. I've watched the press con ni VP. She definitely needs therapy, especially CBT. What is CBT? Well, para sa akin, it's like primal scream eh. Na hindi ba pwedeng magalit ang isang tao? Diba? Hindi ba pwedeng yung galit siya to the point where raw and unfiltered yung mga sinasabi niya. This is not intended to for psychoanalysis or anything like that. She's telling you what her feelings are. So para sa akin, walang kailangan ipagtanggol kay VP Sara kasi wala naman siyang sinabing mali. Kumbaga, kasi sa totoo lang, masyadong sheltered ang liderato dito. Hindi na yan mga nanonood or tumitingin sa sa social media. They don't do that anymore. And people who talk to them, they filter things. I know, it happens. Ganun talaga ang leadership. Because sometimes you just don't have the time. But if you don't have the time to check the pulse of the nation, then kawawa ka naman because you will be making decisions based on incomplete na input. Now, on your part, I understand na siguro nagagalit ka at the language that VP Inday used. Para sa akin, go beyond that. Hindi ba tama na para sa akin naglagay tayo ng leader, ng dapat nagiging leader. And they have failed our expectations. We had set those expectations in accordance to what they told us they were going to do. So we feel that we have been lied to. And not only that, it's worse for the VP kasi dahil sa kanya naboto naging leader ang mga taong nakaupo ngayon. Dahil sa kanya, nanalo itong mga ito and ang nung isinukli, hindi lang sa kanya, ang isinukli sa taong bayan na bumoto sa kanila ay ito, mataas ang somebody explained to me, kaya nagbebenta ng ginto ng central bank ang mga ito, this is an attempt to help control inflation. Hindi nila makontrol ang inflation otherwise kasi our inflation here is pushed by two things, fuel prices and food prices. Now, there's very little we can do about fuel prices. Pero pwede namang hindi maging double whammy sa taong bayan yung presyo ng pagkain. Kailangan mo lang i-control yung mga middlemen na sobrang garapal pagka nagpapatong sila.
dun sa kanilang kita. And instead of taking care of that, wala lang. So, eto tayo, hopeful na hopeful. Eto si Inday, tumulong pa para, para yung mga hopeful na yan ay makuha nila this particular leadership. And then the once nakaupo na, anong ginawa? Hindi lang si VP Inday ang ginigipit at nasasaktan. Hindi lang ang pamilya niya. Ngunit lahat ng konektado sa kanila, lahat ng pati ang taong bayan. Sino ba naman ang gustong umupo na leader at makita na ginugutom ang mga tao? Ito lang po, deadma yung issue ng pagkain. Sabi ni Fred Sankey, is this the beginning of bigger discontent towards BBM admin led by VP Sara? Is she awakening people's pagkabuiset? I don't know if it is intentional, but certainly that is what's happening. Rosel's dad says, sa 5K, let's give him the benefit of the doubt. Baka akala sa 5K is 5 kilo. Siyempre, ayaw niya magpaagawan. Paano ang party niya? Uy, grabe kayo. Sabi ni Jeffrey Tan, ISD shows how heartless BBM is up close and personal. I agree. Paniguradong merong aaray, Attorney Trick, sabi ni Isagani Riego Zulueta, lupit talaga ng ating VP. Kylie says, how about kay Tambi about susuhol? Is that true? Ito ba yung in-expose ni Sastrogando Sasot? Yeah. I think so. Well, that was my conclusion anyway. But let me double check that. Ma'am Edna says, bawi na lang yung 32 million and more na nagluklok kay Budol King sa Malacanang. Yun din na magpapabagsak kay Budol King. Huwag iboto mga senatorial candidates niya in 2025. Sabi ni Sherwin Reds, galit na galit si Gadon sa live kanina. BFF niyo po ba siya? Bakit ganyan ang tanong mo? May mali siya. Yan ba sincero na tanong? Unang-una, kung napanood niyo si Larry kanina, bakit noon nung ako yung binabash niya, hindi mo napapanood? Tapos tatanungin mo ko kung ako BFF niya. Nung tagal-tagal na niya akong hindi lang nilalaglag, pero kung ano-anong pinagsasabi, parinig ng parinig. Tapos sasabihin mo ganyan, anong pakay mo sa tanong mo? Sabi ni Emma, love the style of Inday when she's kinda mad. Sabi ni Carlito, yung sabi ni VP na ako, I have 5 impeachable offenses. Meron ako dito listahan ng 5 impeachable offenses niya. Pero lulusot ba ito sa House? Baka hindi. Sabi niya. So, sinong nanood kay LG kanina? Baka pwede niyong ikwento nga kung anong sinabi niya. Pero wag naman kayong malisyoso magsabi, BFF mo siya. Ang tagal-tagal na niya akong binabash. Tapos ganyan ang sasabihin niyo. Medyo hawkalos, no? Pupunta kayo dito para magbitiw ng malisyosong statement. Parang tama ba yun? I mean, really, anong ginawa namin sa'yo? Anong ginawa ko sa'yo para mag-meditate ng ganyan? Inggit ka. Sabi ni Casa House Alma, King of Saudi, Crown Prince Mohammed bin Salman was welcomed by a swarm of people waiting for him when a child stretched out his arms to signal MBS, who then asks him what the kid wants. Upon asking, points his finger at the nearby Mercedes and tells MBS he wants it. The humble Crown Prince then asks his assistant to take the address and present the child with what he wished for. Wow. Sabi ni Ma'am Trina, pwede ba mahiya kayo? Kaya nyo ipagtanggol yan? Ano po ibig sabihin yan? Psychologist din, di ba si VP Sara? Physical therapist po. Way I see it, says, mabigat na yung drug me to health statement na yan. Mas mabigat pa sa mga parehong statement ni FBRD. Sabi ni Dolce Vita, napaka-touching ng convo nilang magkakapatid. Paligsahan ng improvement sa city nila. How admiral kung ganyan sana mag-mindset ng ibang politicians. Ang layo na ng narating ng Pinas. Sabi ni Felix, they need me, I don't need them. If God permits, babawiin natin lahat yan. To send Aimee, tumigil na kayo, else hukayin ko yung tatay nyo at itapon ko yan sa West Philippines. Well, it wasn't exactly like that, but close enough. Sabi ni Ramon, ngayon ko naramdaman na galit na talaga si VP Sara dahil ayaw siyang tigilan ng mga alagang buhayan ni BBM.
Thank you kay Jebet61 at kay Benji Pugales. Nel says, wala akong pag-asa si Aimee kapatid and pinsan pahamak. Lala says, gusto ko yung sinabi ni VP, may sipon daw siya, hindi daw nag-cocaine at excited na ako doon kay Martin Romualdez tungkol sa sinasabi ni Sas. Jason Fernandez said, sa nababalitaan ko sa House of Horror and B admin, nakakapikon na talaga si VP Sara pa kaya di mapikon. Mm-hmm. Sabi ni Moonstar, I feel betrayed and I am so pissed off and ashamed sa boto ko. Sabi ni Sean, napahiya yung PMAers na PMAer na hinihingi bilang graduation gift yung watch ng Pangulo. Pero hindi lang naman niya ito pinagbigyan. Siguro mas okay, sinabi na lang ng Pangulo. Bigyan niya na lang ng ibang relo. Oo, pwede naman yun. Pwede niyang sabihin na, alam mo, bigay ito ng kaibigan. Pero pahingi ng contact details mo at padadalan kita ng iba. Mabibigyan ka pa rin. Sabi ni Romel, tama po, they failed us. Too much expectations, tapos biglang hilata sila. Sinayang ko yung vote ko kay Junior. Nakapin. Wala naman akong nakapin na comment na. Nakapin comment ang mas nangangailangan ng therapy o di lang basta therapy kailangan mo. 3 more years pa, sabi ni Fides. After that, never again to Marcos. Weng Duklayan says, talaga pong umaaray ang talaga mga sinungaling at mga duwag sila, lalo na si Tambalustay na walang nagawang umaaray na si Tambalustay. Sus, hindi ka makadecide kung anti-Duterte ka o pro ka, no? So you have very, very confusing statement. Sabi ni Wilma, ako happy na mabanggit ni VP Sara na gusto niyang tanggalin ang ulo. To obvious po na walang utang na loob at powerless, especially kay Mrs. Sabi ni Candy, they can't put the Dutertes down. I was really touched about the student who was asking for the watch. BBM can just tell that student that he will give him another kind of watch. Ang VP ba pwede magpasa ng impeachment complaint sa presidente? Magpasa? What do you mean magpasa? You can file, and anybody can file an impeachment complaint. Pero unang-una, bakit naman natin aasahan na si VP ang gumawa nun? She can be supportive of it. Normally, pagka ganyan, nakaupo sa pwesto, iba po yung nagfa-file. Pero yung opisyales ay tumutulong by supporting it. But if you mean, maaari ba siya bilang VP ang mag-file? Hindi po yan kasama sa kanyang mandato at hindi po yan kasama sa mga pwede niyang gawin. Although it is not included sa mga hindi niya pwedeng gawin. Pero yung sinasabi mong magpasa, Kongreso lang po ang nagpapasa. Sabi ni Jackie Perez, samahan po namin siya maghukay. Tulong ako. Gusto mo magdala din ako ng shovel. Huwag na tayo maghintay ng backhoe, tayo na lang. Sabi ni Ma'am Wilma, kaya Attorney Trix, unfollow na ako kay Gadon noong binabanatan kanya. Alam nyo, to be honest, never ko siya sinagot. Kasi hindi ko style yan eh. Bakit kita bibigyan ng oras ko? Lalo na yung ganyan. Posibleng bigyan ko ng oras yung mga bagay na may substantial na argumento o may ebidensya or so on. And then I think that I should explain pagka ganon. Pero yung babanatan ka ng chismis, yung mga ganon, hindi na worth it. O sa kamalasang palad niya, meron siyang binanatan na sumagot. Diba? Kasi ang layo naman din sa katotohanan ng kanyang mga sinabi. And I think that he should be smart enough to know na one of these days, kailangan niyang sagutin yung sagot. Sabi ni Rodmar, di namin alam if pinaparinggan ka ni Larry Gadon sa Karambola. May nanonood pa ba doon? Hindi ko alam kung may nanonood pa. Pero usually doon sa kanyang press conferences. Ganon. Alex Paulan said, when Sarah said, I will call out the bullshit when it comes. For me, it says a lot.
Renan Talabi says, siguraduhin natin na zero ang boto ng mga junior D sa TAMS. Pag na zero ang mga yan, kahit mandaya ang mga bataan niya sa COMELEC ay hindi mananalo. Ginawa na yan dati kay Digong pero hindi umubra dahil sa daming bumoto sa kanya. Sabi ni Ferdinand Magellan, concert fanatic, MBS is not the king of KSA yet, he's the crown prince. King is King Salman. I see. Thank you for the correction. Rajan says, matutuwa ang makabayan block niyan at sila kapag pinahukay ni VP. Elsa says, nag-unfollow ko sa karambola simula na wala si Attorney Fix. No, Jeff NT, naaalala ko yung video ni PRD about dun sa bata na cancer patient na puputulan ng binti. Sabi ng bata, gusto niya daw magkabinti uli. Sabi ni PRD, kahit yung binti niya ibibigay niya sa bata. Yun nga po eh. Ayun, respiratory therapist daw si VP Inday. Flores says, tapos yung ipapahukay yung bangkay ni senior at itapon sa WPS law. Nung sinabi yun ni Kiko, nagalit ako. Pero nung si VP, natulala ako. Sabi ni Kyle, what if di nila ginalaw si VP about dyan sa budget? Pero patuloy pa rin ang palpak ng policy ni Junior. Do you think magkakaganito rin si ISD? Alam mo, Kylie, hindi nga po yung budget ang naging reason ni VP Inday. It was the graduation. Yun yung last. And actually, we had heard about this already before na na-realize niya noong graduation na hindi talaga hindi niya talaga ma-expect ang na magiging maayos yung liderato. So, it wasn't about that. 'Di ba matagal na nga niyang inano yan eh. Pinasa ano niya. In fact, hindi na niya ginamit yung budget ng 2023. Kaya 'di ba merong portion doon na wala nang ginastos. After so many months, hindi na nila ginagastos yung CF. Pinasusoli na niya kasi sabi niya, they're not going to allow me to use this nang hindi ako, they will not try to rake her over the coals. So I don't know why you don't think that it is obvious enough or you had not picked up on it, but it's right there. It's very obvious. It was never even about the money. Sa totoo lang, if it was about the money, hindi niya kailangan ng CF. Ang laki naman ng budget ng DepEd. It could have gone into something else, but it wasn't about that. Remember, the Department of Education, by constitutional mandate, should have the biggest budget. Hindi ang Kongreso. Pilipinas First says, after ng conference, ang reaction lang ay grabe, Grace under pressure. Ang lutong ng FU with gigil, ramdam na ramdam, parang bulkang tahimik na pumutok na, very witty with humor, high impact. Yung sinabi ni VP na number 4 sa Pinas na most improved city at sana kaya ni Baste na iangat pa sa number 3. Hahanapin natin ang PMA your attorney, bigyan natin ng relo. Pwede, bigay niyo sa akin yung pangalan. Hindi ko lang talaga, hindi ko kayang magbigay ng mamahalin, pero kung sakasakali, may maibibigay tayo. Mark Anthony Crisostomo says, for sure sa live ni Gadon, puro BO lang ang masasabi doon. Buhay pa ba si Gadon? Wala siyang paramdam sa survey na 6 out of 10 families nakakaranas ng poverty. Magtrabaho na Sabi ni Majoy Lutuf, nakakaawa tayong mga Pilipino sa panahon ni BBM ngayon. PI, hindi ko pwede sabihin na-scam tayo. Renan Talabi says, siguraduhin natin na zero ang boto ng mga kandidato nila the junior. Ay, nabasa ko na to. Lee Javier says, ganyan siguro talaga ugali ng mga alta na yan. They befriend you kasi may pakinabang pa sa kanila. Oh yes, that happens. Pero di ka talaga nila tanggap sa grupo, lalo na pag di ka nila kapamilya at kauri. Alam niyo, totoo yan. Maraming nakipagkaibigan sa akin after my appointment.
Sa totoo lang. Yung mga bigla na lang, ano, kakamayin ka, biglang may invitation to dinner, may mga ganon. Yung mga tao na kilala mo naman dati, tapos you've lost touch, biglang tinatawagan ka. And it comes with the territory. Kailangan talaga you're on your guard because you have something that they want. And so, a lot of people will come up to you. Ang mali lang kasi ng ibang mga tao, naniniwala sila sa mga bubulaklak na salita nitong mga to. Pero the moment you leave office, tunay na kaibigan lang po ang natitira. Robert Doronila says, di na spill the tea yung ginawa ni VP Inday, spill the sabaw na. O isang kaldero yata. But wait, there's more, di ba? Kung ito nakapag-spill siya ng isang kaldero, meron pang susunod. Sabi ni Pau, totoo kaya yung sinabi ni VP na ang tawag daw kay Martin sa Congress ay Tambi? I'm pretty sure it is. Sabi ni Andre Isay, nakakapuyos sa galit ang admin na ito. Kuba na ang pangkaraniwang tao sa pagtatrabaho, nagtitiis sa napakaliit na sweldo, pero sila kung lumustay ng pera ng taong bayan, ganun-ganun lang. Di kasi nila nananarasan ng gutom. Sabi ni Ernie Salvatus Campita, parang natandaan ko si President Duterte may ganyan ding sitwasyon sa Relo. I think it's a thing among graduating students sa PMA. I'm waiting for the PMAers to explain the situation. Pero alam ko meron talagang ganyan, yung hihingin yung relo mo or may hihingin sa'yo. Uh, ayun, nainapat na tapatan si Pangulo. I'm not sure kung si Pangulo ay alam niya o aware siya dun sa ano na yun. But apparently, he reacted badly. Maria Elena Martin says, pansin niyo po ba yung itsura ni Dan Fernandez? May similarity siya sa mukha nung namatay na dating member ng One Direction. Uy, layo naman. Gwapo yung sa One Direction. Leslie Malto says, take note of mga nagsama-sama na foreign country, NPA, smugglers, drug addicts, Liberal Party, and the admin. Aaray na naman yan sila. Thank you kay Way I See It. Annalie Digdigan says, ang sabi ni VP Inday, nagsama-sama na daw ang pulahan at dilawan. Pero di bali, nandito na naman tayo for VP Sara. Grabe ang puntong hininga ni VP. Ramdam mo talaga ang inis. Ganyan din ako dito sa HK sa nakikita ko sa Congress. Pero ganito, no? Kailangan talaga ng dilaw at ng pula and so on na sumapi dito. Sumapi, ano? Parang alam mo na sumapi sa administrasyon. Kasi sa totoo lang, yung politika nila nasa surface lang. Underneath all that, pare-pareho lang sila. Alam niyo kung paano sila pare-pareho? They don't really intend na magbago ang society natin. They don't really intend to effect changes. They're only there looking out for themselves and for whatever it is they can gain from it. Now, hindi naman natin madi-deny na minsan-minsan nakakatsamba sila ng konting galing, di ba? Minsan-minsan nakakatsamba sila na may napapasa sila ng magandang batas or ano. Pero in general, they like the status quo. Tuwang-tuwa sila sa ganito. Pero gusto nila kung merong mag-e-effect ng change dito sa lipunan natin, sila yon para they will stay on top. Hindi sila yung type na papaangatin nila yung mga naghihirap. Hindi. Kahit yung mga ano na yan, yung mga kaliwa na yan, dati, naniniwala ako sa mga ideals na ganyan na may mga lumalaban para sa ating karapatan, para sa ating ganun. Pero once sumikat na sila at nakaupo na sa pwesto, iba na po ang hangarin ng mga yan. Tuwang-tuwa sila sa status quo as long as sila yung in power. So, yun yung difference nila sa atin. What we can see is that these people, the yellows, the pinks, the reds, the current administration, it's not about change. It's about keeping the status quo while pretending to look after the people. Hindi naman nila ginagawa. Kaya nga magtataka ka kung itong mga dilaw, itong pula, itong mga kaliwa, and whatever other yung pinks and all these other colored colored politicians, kulay-kulay ng politiko, kahit iba-iba sila ng kanilang kulay, they're really just all the same. Buona June Abuda says, dapat yung mga senador at congressman at mayor na kakampi ng administration, wag nang iboto. Iboto natin yung itinaas ang kamay ni VP at ni PRT.
ginagawa. Sabi ni Lolong Yang, opinion lang, para iboto natin ang BBM senatorial lineup, isang requirement is dapat sabihin nila na Mr. President magpa-drug test. Sir, ganito lang po yun para sa akin. Kung ikaw ay nasa lineup ni BBM, hindi na kita iboboto. Bakit? Ano akala nila? Makakalusot sila? Gusto ni, yung tipong, ay, sige, sasama muna ako sa lineup ninyo. Tapos pagka nanalo na ako, saka ako babaliktad uli. I've seen so many promises like that na hindi na natuloy. Pagka bumalik na lang sila, doon na ako magre-restore ng tiwala sa kanila. Alam ko na merong iba na DDS na para sa kanilang political survival ay lumilipat sa ibang partido. Gets ko naman yon. Politicians kayo and you want to survive and you want to continue in power because you think that you can make change. Assume natin na good faith yung kanilang kagustuhan na yon. Sige, maniniwala lang ako pag nagbalik loob ka na.